if you were raised with Christ. So diri makita sa bersikulo 1, kuno galing kamo gibanhaw man kamo uban kang Kristo. It speaks of spiritual resurrection. Kini siya nagapasabot may tungod sa espirituhanon nga pagkabanhaw. See, before Christ, we were dead in our sin. So sa wala pa si Ginoong Hesus, kita patay gayud diha sa kasalanan tungod But sa sala. now that we are in Christ, the Bible says we are dead to sin. Pagkaron nga naa ta diha ni Kristo, ang kasulatan nagtug-an kita patay na diha sa sala. And it says in verse 3, you died and your life is hidden with Christ in God. So nagasulti sa bersikulo 3 nga kamo nangamatay na ug ang inyong kinabuhi natago diha kang Kristo. Remember, the Apostle Paul said, I am crucified with Christ. So atong hinumduman ang gisulti ni Apostol Pablo nga din siya gilansang uban ni Kristo. He said, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Siya nagasulti nga din dili na siya ingon nga dili na siya ang nabuhi kundi dili si Kristo na nga naa kanako. Amen. Amen. So if you are in Christ, the Word of God says you die. So ikaw kung naa ka diha ni Kristo nangingon siya kita patay na diha sa sala. So we're going to look at 4 areas that the Bible says we died. So let's go to Romans chapter 6. So dunay upat ka mga bahin nga diin ato makaplagan nga kita patay na. Amen. So Sa Roma kapitulo 6. Romans 6 verse 6 through actually we'll just do Romans 6 verses 6 through 8. Sa Roma kapitulo 6 ngadto sa 8. And I'll read the English first and then someone can read beside. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we also shall live with him. Amen. Basa? So kisang basa 6 ngadto sa 8. Roma kapitulo 6 versikulo 6 hanggang sa 8. Kita na ibalo nga atong karaan nga pagkatao ilansang sa krus uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas o aron dili na kita maulipon sa sala. Siti, kay ang taong patay na nakagawas na gikan sa sala apan kung namatay kita uban kang Kristo kita natago nga mabuhi usab kita uban kaniya. Amen. So number 1, our old man died. So una ang atong daang pagkatao patay na. That's why the Word of God says you must be born again. Mao ka na ang hinungdan nga ang pulong sa Dios nagasulti nga kinahanglan kita mataw pag-usab. Every person is born into Adam. So matag usa ka tawo na himugso sa laray ni Adan. We are born into sin and death. Kita na himugso diha sa sala ug diha sa kamatayon. And we must be born in Christ. O kinahanglan nga kita diay mahimugso diha ni Kristo. And when you come to Jesus, your old man dies. O sa diha nga naa ta diha ni Kristo ang atong daang pagkatawo patay na. The person I used to be is dead. So ang tao nga atong gigamit kaniadto patay na. He was crucified with Christ. O kini siya gilansang nakauban ni Kristo. Amen. And the Bible says, I have been raised in newness of life. O ang kasulatan nagtug-an siya gibanhaw diha sa bag-o na nga kinabuhi. That's why the Word of God says you are a new creation in Christ. Ug mao nga ang pulong sa Dios nagasulti nga kita mga bag-o nang binuhat diha ni Kristo. Because you have been born again. Tungod kay kita nangataw naman pag-usap. Notice, it said your old man was crucified with him.
So diri atong masayran nga din ang atong daang pagkatao gilansang na kauban ni Kristo. And then Paul said in another place, I am crucified with Christ. O sa lain nga bahin si Pablo nagasulti nga din siya gilansang kauban ni Kristo. Totally dead. Nga din siya patay na gayon. Your old man has died in the Lord. So ang iyang daang pagkatao patay na gayon diha sa Dios. Amen. So this speaks of the transforming power of the gospel. Kini siya nagapasabot mahitungod sa asa gahom nga kahatag ug kausaban. That when God saves you, He transforms you from death to life. Sa dihang ang Dios nagaluwas kanimo, siya nagabalhin kanimo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. And you die to yourself and you're made alive in Christ. Og atong kaugalingon nagapaingon ngadto sa kamatayon og kita nabuhi og si Kristo nabuhi ngani kanato. Amen. Number 2, the scripture says you died to sin. So ikaduha ang kasulatan nagtug-an kita patay na diha sa sala. Romans 6 verses 1 and 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? So yun siya sa bersikulo 1 nan. Unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya? 2, palayo ka na. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi pa diha niana. Amen. Verse 2. Yeah, verse 1 and 2. Yeah. Praise God. So, notice he says, how shall we who died to sin live any longer therein? So yun siya nga, sa unsa man nga bahin nga diin ang sala nga diin magapadayon diha sa ato nga kinabuhi o mabuhi pa ta niini. He said, shall we continue in sin that grace may abound? So yun siya, magpadayon ba ta o magpatuyang sa pagpakasala aron ang grasya sa Dios modagaya? See, there is a false doctrine that is being preached in the church. So aduna gayoy mini o dili maayo nga pagtulun-an nga din gikawali diha sa mga iglesia. It's a doctrine that turns the grace of God into wickedness. Nga din kana nga pagtulun-an nga din ang grasya sa Dios nga din mohatod hinuon ngadto sa pagkadautan. But the grace of God is what delivers you from the power of Apan ang sin. grasya day sa Dios mao kini ang magapahigawas kanato gikan sa gahom sa sala. Look what it says. Romans 6 verse 11, and then we'll read verse 14. So 11 and 14. Sa bersikulo 11 o 14. It says, likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Versikulo 11, busa kamo usab kinahanglan manag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala. Apan diha kang Kristo Jesus, mga buhi kamo ngadto sa Dios. 14. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo, sanglit dili man kamo ilalom sa kasubuan kundi ilalom sa grasya. Notice what he said. Sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. So diri nato masayran nga diin ang sala di na day magagahom kanato kay dili nata ilalom sa kasubuan kundi ilalom nata sa grasya. The grace of God delivers you from darkness. Kay ang grasya sa Dios mo nagpahigawas kanato gikan sa gahom sa kangitngit. It is God's grace that brings you to the cross. Ang grasya sa Dios mao kini ang nagahatod kanato dito sa cross. It is God's grace
that brings you to repentance. Ang grasya sa Dios mao kini hinungdan nganong nga kitang niabot nga nagahinulsol. And it is God's grace that teaches you to deny ungodliness. So tungod sa grasya sa Dios nga diin kini nagatudlo kanato nga atong isalikway ang mga buhat nga dili dismo. Amen. So he said in verse 7, "For he who has died has been freed from sin." Sa bersikulo 7 sa mga kapitulo 6 sa Roma, kay ang taong patay na nakagawas na gikan sa sala. Amen. Amen. We have been set free from the power of sin and death. So kita diay gipahigawas na gikan sa gahom sa sala ug sa kamatayon. Jesus Christ said, "Whom the Son sets free is free indeed." Si Ginoong Hesus mismo nagasulti, kung ang anak nagahatag kaninyo kagawasan nan kamo tinuod gayud nga gawasnon. He said that God anointed him to preach the gospel to the poor. O din siya nagasulti nga ang Dios nagadihog kaniya aron siya magawali sa may balita sa mga kabot. To heal the brokenhearted. Aron nga din magaayo sa mga nadugmok To ang open kasikasan. the eyes of the blind. Aron buksan pag-usab ang mga mata sa mga ikatan-aw sa mga buta. And to open the door of the prison. O giyaha nga din buksan ang pultahan sa mga bilangguan. And that prison is sin and death. O kanang mao nga kining bilangguan, mao kana ang sala ug ang kamatayon. See, when we read the Word of God, we see a living Savior. Sa diha nga mubasa kita diha sa pulong sa Dios atong makita diha ang buhi gayud nga manluluwas. We see a God who is working in our life. Atong makita ang Dios nga diha nagapanglihok sa atong kinabuhi. We see a God who delivers His people. Atong makita ang Dios nga nagapahigawas sa iyang mga katawhan. And He conforms us to the image of Christ. Aron nga din kita may sama gayud diha sa panagway ni Kristo. Amen. So let's go to 1 John chapter 3. Praise God. Sa unang Juan kapitulo 3. Now, this is very important because we see the distinction between a believer and an unbeliever. So dinhi ato makita ang kalahian diha sa mga magtotoo sa dili mga magtotoo. Amen. So 1 John chapter 3 verse 4 through 7. So unang Juan kapitulo 3, 4 ngadto sa 7. And I'll ask Pastor Mike to read this. Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kaya ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. 5. Ug kamo sayod nga kadto siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasalanan ug diha kaniya walay laing sala. 6. Ang tanan nga nagapabilin diha kaniya dili magapakasala, ang tanan nga nagapakasala wala makakita kaniya ni makaila kaniya. 7. Mga anak, kinahanglan walay magpaysalaag kaninyo. Ang nagahimog pagkamatarong, matarong man, maingon nga kadto siya matarong. 8. Ang nagahimog pagpakasala iyas yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Amen. Now, look at verse 7. He who practices righteousness is righteous. So sa versikulo 7 nagasulti ang nagahimog pagkamatarong siya matarong. Now, I want you to notice the phrase practicing righteousness. So gusto na ko nga inyohan nga pamalandungan kaning gisulti diri ang pag nagbuhat og pagkamatarong matarong. Because the Bible never speaks of sinless perfection in the life of a Christian. Tungod kay ang Biblia wala
siya magasulti mahitungod sa kanaba nga wa nagisala ang usa ka Kristohanon. I've never met a Christian who was perfectly without sin. Wala pa ko makahibalag og bisan usa ka tawo nga Kristohanon nga diin siya wala nagisala og hingpit na. But the person who has been born again practices righteousness. O ang usa ka tawo nga diin siya nahitaw na pag-usab, siya nagabuhat diha sa kinabuhing matarong. This scripture is speaking of those who continue in their rebellion to God. So kining mao nga atong gibasa karon, kini siya nagapasabot ngadto sa mga tawo nga di nagpatuyang sa pagsupil ug supa ngadto sa Dios. And it shows you the power of Christ to deliver you. Og diri gipakita ang gahom ni Kristo, nagapakita sa gahom ni Kristo nga diin siya makahimo sa pagpaygawas kanimo. Because in verse 8 it said the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Kay sa bersikulo 8 nagasulti diri nga ang anak sa Dios gipadayag aron siya iyahang gub-on o bungkagon ang buhat sa yawa. So this is what the Bible means when it says we are dead to sin. So mao kini ang gipasabot diha sa kasulatan ang iyang gisulti nga kita patay diha sa sala. It means we have a heart that despises sin. So nagpasabot nga doon na kita kining kasing-kasing nga diin nagasunod gayud nagabuhat sa sala. And when we fail, we are convicted by the Holy Ug Spirit. sadya nga kita kining napakyas so atong mabati ang konbiktar sa Espiritu Santo. We do not desire to turn God's grace into wickedness. So wala kita magtinguha nga diha o ang grasya wala kini siya nagtukmod kanato nga magtinguha ta diha sa pagkadautan. But we desire to please God. Apan kini ang grasya di ay nagatukmod kanato nga magatinguha ta sa pagpahimuot sa Dios. Because we have been freely forgiven by His grace. Tungod kay kita nakadawat nga kita gipasaylo o di nakadawat nga walay bayad o pinasaylo ta nga libre. Amen? Salvation is a free gift of God. Kaya kaluwasan gasa gayud kini sa Dios. Amen? And we Amen. need the grace of God. O kitang tanan nagkinahanglan gayud sa grasya sa Dios. We need the mercy of God. Nagkinahanglan tas kaluoy sa Dios. And we need the power of God to deliver us from ungodliness. Og nagkinahanglan tas gahom sa Dios aron nga may gawas ta gikan sa pagkadili Diosnon nga mga gawi o buhat. Amen. Now, Amen. the Bible says in 1 John chapter 5, verse 18, it says, "We know that whoever is born of God does not sin. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him." Sa bersikulo 18 sa kapitulo 5 sa unang Juan, kita sayod nga ang gipanganak gikan sa Dios dili magpakasala. Apan ang anak nga gipanganak gikan sa Dios nagabantay kaniya ug ang dautan dili magahilabot kaniya. Amen. When we come to Christ, our heart is changed. So sa diha nga diin naa na kita na duol ni Kristo, ang atong kasing-kasing adunay kausapan. Amen. Now, 1 John chapter 1, verse 8 and verse 9. So nang Juan 1, 8 ngadto sa 9. If someone would like to read. So minsan mo basa. Ahon. Unang Juan, kapitulo 8, kapitulo 1, versikulo 8. Kung kita magaingon nga wala kita'y sala, itara ang pahisalaag sa atong pagalingon. O wala kanato ang kamaturan. No, hindi. Kung isukit ta ang atong mga sala, siya kasaligan o kagamatarungon na tungod inana, mupasaylo siya sa atong mga sala. O magahindlo kanato ikan sa tanang pagkadili makatarungon. Amen. Okay. Muna. Gusto din? Amen.
So it's very clear, and he's writing this to Christians. So klaro kayo, kini gisulat ni gi-address para sa mga Kristohanon gayon. And he said, if you say you have no sin, you're just deceiving yourself. So kung nagasulti diri kung moingon kita nga wala day kitay sala, nagalimpong ta sa atong kaugalingon. So if the Christian still has sin that they fight against, what is the difference? What is God talking about when he says, if you sin, you're of the devil, but then here he says, if you say you have no sin, you deceive yourself. So diri nagasulti kung ang usa ka Kristohano nakigbisog sa sala, sumala sa gisulti nga kung nagpakasala kaya kasayawa, pero diri nagasulti usab nga kung mayon ka wa kay sala, nagalimpong ka sa imong kaugalingon. So the believer is daily fighting against sin. So ang kamaturan ang mga magtotoo matag adlaw gayud nakigbisog batok sa The sala. believer is convicted by the Holy Spirit. Ang matag usa ka magtotoo siya gikumbiktar matag adlaw sa Espiritu Santo. The believer understands that God is right and I am wrong. So ang mga magtotoo ato gyud nga masabtan o kinahanglan nga makasabuta nga ang Dios ra gyud maoy matarong ug din kita maoy nangapakyas. And as my daddy Jovic preached a few weeks ago, the believer receives discipline from the Lord. So sumala sa giwali ni Brother Gilbert sa milabay nga din semana nga ang matag usa ka magtotoo madawat gayud og disiplina. See, when God is your father, He will discipline you. So kung ang Dios mao nga atong amahan, so siya gayud mo disiplina kanato. But the unbeliever rejects the word of God. Apan ang mga dili magtotoo, sila mosalingkoy gayud sa pulong sa Dios. They make an excuse for their sin. So magahimo sila og din mga alibay para tungod sa ilang kasalanan. And they are comfortable in their sin. Og diin sila nagkalipay sa ilang pagkasala. Jesus said they don't come to the light lest their deeds should be exposed. So ang kasulatan nagtug-an dili sila moduol diha sa kahayag kay mahadlok sila nga madayag ang ilang mga buhat. For men loved darkness more than light. Kay ang tao, ang mga katawhan gimahal o gigugma nila ang kangit-ngit kaysa kahayag. Now, ang maayong balita diri sa versikulo 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So mo ni ang mayo nga balita. Kung isugid nato ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod niya na mapasaylo siya sa atong mga sala og magahindlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarungan. That's why the Word of God says to humble yourself under the mighty hand of God. Ug mao nang hinungdan ngadto nga niingon ang pulong sa Dios, ipailalom ang inyong kaugalingon diha sa gamhanang kamot sa Dios. Your freedom starts when you open your mouth and say, God, I have sinned against you. So ang kagawasan di ay magasugod sa diya nga atong buksan atong babaw musulti ta nga din nakasalata batok sa Dios. King David was the man after God's heart. Si Haring David siya usa ka tawo nga sulusa magkasing-kasing sa Dios. And he compromised in deep sin. Og diin siya nakahimo gayon og dako nga kasalanan. And for a whole year he tried to hide his sin. Og diin sa sulod sa kining mga katuigan iyang gisulayan nga iyang itago ang sala. And it wasn't until he opened his mouth and said, I have sinned against heaven. So hangtod nga din gibuksan niya ang iyang baba og mingon siya, ako nakasala batok sa langit. Only then the prophet said, your sins have been put away from you. So din ang usa ka propeta nga din miduol kaniya nga tungod sa imong sala ikaw nahilayo. And let's go to Psalm chapter 51.
Og diri makita sa Salmo kapitulo 51. Amen. So here we see the prayer of King David after he was confronted in his sin. So dinhi nato makita ang pag-ampo ni Haring David human siya nga diin gisultihan mahitungod sa iyang sala. Now, let's just read verses 1 through 3. Ato nga basahon diri sa bersikulo 1 magsugod ngadto sa 3. Maluoy ka kanako, O Dios, sumala sa imong mahigugmaong kalulot, sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy, palaa ang akong mga kalapasan. 2. Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, og hinluan mo ako gikan sa akong sala. 3. Kay naila ko ang akong mga kalapasan, og ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. He came to the place where all he could say was, God, have mercy upon me. So niya adto siya sa usa ka dapit nga diin siya nagatuaw og mingon, O Dios, kaluoy ako. And it says in verse 3, I acknowledge my transgression, for my sin is always before me. Sa bersikulo 3 nagasulti kay naila ko ang akong mga kalapasan o ang akong sala sa gihapon aniya sa akong atubangan. This speaks to the conscience. O kini siya nagapasabot may tungod sa iyang konsensya. See, until you have been forgiven, your sin will torment your conscience. Nga diin siya nagaingon nga iyang naila ang iyang sala o din nagaingon siya gipasaylo pero ang iyang sala nagahatag pagyapog kahasol kaniya. Amen. Now, verse 10 and 11, he says, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Sa bersikulo 10 ug 11, buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, O Dios, og bag-uha ang usa ka espiritu nga matun-id sa sulod nako. 11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, og ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. David remembered the sweet presence of the Holy Spirit. Si Haring David siya nakahinumdum may tungod sa tamis nga presensya sa Espiritu Santo. And he cried out and he said, Oh God, cleanse my heart. Og din siya nagatuaw mingon siya hinluoy ang akong kasing-kasing. See, the whole Bible is looking to God. So ato makita ang tibuok nga kining Biblia kini siya nagatan-aw gayud ug nagapangita gayud sa In Dios. your darkness, you have to turn your focus to the Lord. So diha panahon sa ato nga kangit-ngit kinahanglan dayta nga din mo focus ta mo tumong ra kita ngadto sa Dios. Because only Christ has the power to change your life. Tungod kay bugto nga din maka dunay gahom sa pag-usab sa atong kinabuhi si Kristo ra. Amen. Now, verses 12 and 13, restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. So ngayon siya sa 12 ug 13, uli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, og sapnaya ako upan sa mas singkamoton nga espiritu. 13, unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan, og ang mga makasasala mga kabig nganhi kanimo. This is where it gets really good. He said in verse 12 or 13, then I will teach transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Sa versikulo 13, siya, unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan, ug ang mga makasasala mga kabig nganhi kanimo. See, when the Lord delivers you from your sin, the next thing is for God to use you to deliver others. So ato makita diri nga sa diha nga diin kita nahigawas gikan sa kangit-ngit ngadto sa
ngadto nga sa kahayag ang sunod nga butang nga diin kita mo'y gamiton nga dunay mga taong mahigawas o mga luwas. Because God has a calling on your life. Tungod kanang Dios adunay tawag sa imong kinabuhi. David was a psalmist in the Lord. So si David gitawag na salmista. He sa was Dios. the king of Israel. Tungod kay siya nahimong hari sa Israel. He was a prophet of God. Ug diin siya usa ka manalagna sa Dios. He was the man after God's heart. Siya ang tawo nga diin sama kasing-kasing sa Dios. That's why Satan tried to destroy the calling of God. Ug mao kanang hinungdan nga sa Satanas gusto niyang gub-on o pahunungon ang tawag sa Dios sa iyang kinabuhi. But when he came back, he said, "Now I will tell the world of your goodness." Ug sa diha nga siya nahibalik, ing siya karon akong isulti sa tibuok kalibutan ang imong pagkama. Now that I have been delivered, I will tell the world there is a Savior. Karon nga siya nahimo nang nahigawas, iya nga sultihan ang kalibutan nga din siya mao ang Mesiyas o manluluwas. I will tell them about God. O iya nga sultihan sila mahitungod sa Dios. Remember what Jesus said to the Apostle Peter. So atong inumduman unsa ang gisulti ni Ginoong Hesus ngadto kang Apostol Pedro. He said that Satan desires you. Ingon siya, si Satanas nagtinguha kaninyo. He has kanimo. asked that he can shake your life. Kay iya ka mong gipangayo aron nga iyang uyugon ang inyong kinabuhi. And Jesus warned Peter. He said, "You will deny me 3 times." Si Pedro nagapasidaan ngadto si Ginoong Hesus nagpasidaan ngadto kang Pedro nga diin siya igalimod sa makatulo ka higayon. But he said, "When you return to me, strengthen your brethren." Apan si Ginoong Hesus miingon sa dihang ikaw may balik na unya kanako lig-una ang imong mga igsoon. When you come back home, I have a job for you. So, ningon siya nga sa dihang ikaw mahuli sa balay, sa akong balay, aduna ako'y pabuhat kanimo na kay buluhaton. I'm not done with you yet. Kay wala pa ko mahuman sa akong katuyuan kanimo. Amen. Whenever Jesus saved the Apostle Paul, the man who was murdering Christians, So atong hinumduman sa diha nga si Pablo na giluwas ni Ginoong Hesus nga usa ka tawo nga nagapatay sa mga Kristohanon. he said, "You are a chosen vessel to bear my name to the O Gentiles." giingnan siya, ikaw ang pinili nga panudlanan nga diin magadala sa kong ngalan ngadto sa mga hintil. To turn them from darkness to light. Nga diin siya nga diin aron sila diin mahigawas gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag. From the power of Satan to the power of God. Gikan sa gahom ni Satanas ug ngadto sa gahom sa Dios. That's the word of Jesus Christ. Ug mao kana ang pulong o gisulti ni Ginoong Hesus. That's why the word says we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Ug mao kana ang pulong sa Dios nga diin o nga gidaog diha tungod sa dugo sa kordero aron nga kini siya mao'y nagapamato. If you are in Christ, you have a testimony to share with the world. Kung naata diyan ni Kristo aduna gayud kita kining kadaugan nga atong ikapaambit sa kalibutan. I have seen the power of God. Nga diin ato ang nakita ang gahom sa Dios. I know that my God is alive. Ako nahibalo nga diin ang Dios siya buhi. I know His word is true. Ako nahibalo nga diin ang iyang pulong tinuod. And His Spirit is moving in the earth O kang today. iyang espiritu kanunay o nagapadayon nagalihok hangtod karon. Amen. Now, Colossians chapter 3, verse 5. Time is it 4? Okay. Praise God. Napa mo diha? Amen. Praise God. Colossians 3, verse 5. And give me just a second to make sure that... praise the Lord. Amen. Hold on. I got to figure out if it's... Yeah, verse 5 and verse 6. Yes. Verse 5 and 6. Kapitulo 3, 5 ngadto sa 6 sa Colosas. Busa patyan ninyo ang mga yutan ang utang diha sa sulod ninyo. Pakihilawas, kahugaw, pangibok, nga unod-non, daotang tinguha, og ang kadalo nga mao'y pagsimbag mga Dios. 6. Tungod niining mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot
diha sa mga taong masupilon. Amen. Now, Colossians 3, the first verse through 3 is where we started today, earlier, right? So, ang versikulo 3 niining mao nga kapitulo 3 sa Lucas diha ta nagsugod. And that's the scripture where he says in verse 3, you died and your life is hidden with Christ in God. So diri sa mao nga gibasa nato sa versikulo 3 kay kamo nangamatay na og diha sa Dios ang inyong kinabuhi na tago uban ng Kristo. And then in verse 5, he says, therefore, put to death your members which are on the earth. So sa versikulo 5 nagingon sa diri busa patya ninyo ang mga yutan-ong butang diha sa sulod ninyo. Amen. It speaks of the works of the flesh. Kini siya nagasulti may tungod sa trabaho o buhat sa unod. Now, I want you to remember this. You can cast out a demon, but the flesh has to be put to death. So kita akong isulti kaninyo nga diin kita makahingilin ta demonyo o yawa nga mupalayo atong maabog apan ang atong unod kinahanglan din siya nga diin patsyon. As Christians, we fight the flesh every day. Ingon nga kita usa matag Kristohanon da matag adlaw nakibisog gyud ta sa atong unod. We can drive a demon out with a word. Ato ang diin mahinginlan ang demonyo pinagi sa pulong. But our flesh must be put to death. Apan ang atong unod dili nato ni maabog kun dili kinahanglan patsyon ang mga buhat sa unod. That's why Paul said, I die daily. Mao kana ang inungdan nga si Pablo nagaingon, og ako nagakamatay matag adlaw. No matter how godly you are, you will always fight the temptations of the flesh. Bisan wala ni siya magbase kung unsa man kakadios nun, apan nagpabilin kita nagpadayon nga nakigpisog sa mga buhat sa unod. And this is where the Christian must decide if Jesus Christ is Lord of my life or not. So, mao kini nga kinahanglan nga desisyon ang Kristohanon kung si Kristo siya ba gyud ang atong Ginoo o abgalon o dili ba. Because temptations will come. Tungod kay ang mga tentasyon mo abot gayon. But as believers, God will give us the power to put to death the works of our flesh. Apan ingon nga kita mga magtutuo, ang Dios maghatag og gahom kanato nga diin aron nga patsyon ang mga buhat sa unod. Now, this happens only by the power of the Holy Ghost. So kini nagapangitabo gawas lamang, kini siya mahitabo lamang gawas sa gahom sa It's Espiritu. the Spirit of God that brings freedom to your life. Ang Espiritu sa Dios mao nagahatod og kagawasan sa atong kinabuhi. Amen. Amen. And it also happens as we meditate and feed upon the Word of God. O kini usab siya mga panghitabo sa dihang kita mga pamalandong o din magakaon sa pulong sa Dios. Because David said, I keep myself from sin by taking heed to the Word of God. So ingon siya nga din siya makasala unta kung siya muhunong diha sa kaon sa pulong sa Ginoo o pagdala sa pulong sa Dios. Amen. The Bible will transform your heart daily as you eat God's Word. So ang Biblia kini siya ray makapabag-o makapausab sa ato nga kasing-kasing matag adlaw kung mukaon ta niini. And then we put to death our flesh as we seek God in prayer. So ang ato pud nga unod ato adining nga patsyon pinaagi diha sa pagkanunay nga diin pagpakigsulti ngadto sa Dios. Jesus said, pray that you enter not into temptation, for the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya sa Ginoong Hesus nagasulti nga diin pagampo kamo aron kamo dili madaog sa mga panulay kay ang espiritu andam apan luya ang lawas o no. Praise God.
So, Colossians chapter 3, verse, where is it? 16, or, yeah, verse 16 Sa Colosas 3:16. says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in hymns and songs and spiritual songs, making grace and melody in your heart to the Lord." Sa versikulo 16, ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon kayo diha kaninyo sa magatudloay ug magatinambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam. O sa mag-aawit kamo og mga salmo o mga alawiton o mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. This speaks of a living relationship with God. So kini siya nagapasabot may tungod sa buhi gayud nga relasyon ngadto sa Dios. One where the word of Christ dwells in you richly. So nagingon siya nga kinahanglan papuy-on ang pulong ni Kristo gayud sa madagayaon sa ato nga kasing-kasing. Where you are singing and making melody in your heart to the Lord. Kung sa diha nga diin kita mag-aawit o diin mga himno o diin mga pag-awit nga salmo. That's what it means to delight yourself in the Lord. So kini siya nagapasabot nga diin nagaingon nga muhatod gayud og kalipay ang atong muhatod tag kalipay ngadto sa Dios. This is what God desires for your life. Kay kini mao gayud ang tinguha sa Dios alang sa imong kinabuhi. There is freedom for you. Aduna gayud kagawasan alang kanimo. Amen. So Amen. we are out of time. I'm not going to go over, but the other two was you died to the world and you died to the law. But maybe another time we can preach that. So mabuo na malanggal atong oras. So napauntay kaduha nga kita namatay patay na diha sa kalibutan ug bisan pa sa kasuguan. And I do want to take 1 minute. The Bible talks about when we die to the law. What it's saying is that you're not made righteous by the works of the law. So nagapasabot ang gisulti nga diin kita patay na sa kasuguan kay ang kasuguan dili man ni makahatod og pagkamatarong nato. Jesus said, "I did not come to destroy the law, but to fulfill the law." Sa Ginoong Hesus misulti nga din wala siya miani aron nga gubungkagon ang kasuguan o balaod apan gusto niya nga tumanon kini. Jesus Christ perfectly fulfilled the Old Testament law. Sa Ginoong Hesukristo lamang ang nagahingpit ug nagatuman sa kasuguan sa daang tugon. He was tempted in all points, yet without sin. Siya gitintal sa bisan unsa nga klase sa mga tentasyon pero wala gid siya makasala. That's why it says you are not under law, but under grace. Mao ka na ang hinungdan nga mingon siya dili na kamo ilalom sa kasuguan kundi ilalom na sa The grasya. law came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ang kasuguan gikan kang Moses apan ang grasya gikan kang Kristo. See, the law is a mirror. So nagasulti nagapasabot nga din ang balaod o kasuguan sama sa usa ka salamin. The law shows you your sin before God. So ang kasuguan nagapakita lamang kini o nagapadayag kini sa imong sala at tubangan sa The Dios. law shows you your need to be washed. Ang kasuguan nagapagdayag lamang nga diin kita nagkinahanglan dayang mahinluan. But the law is only a mirror. O apan ang balaod nagpabilin kini siya nga sama sa salamin. A mirror cannot clean you, Ang salamin dili makahinlo kanimo. just as the law cannot save you. Sama usab niini ang balaod dili makaluwas You kanimo. need the blood of Jesus Christ. Nagkinahanglan ta sa dugo ni Kristo. You need the grace of God. Nagkinahanglan ta sa grasya sa You Dios. must believe in Christ, Kinahanglan mo to gayud kita ni and He Kristo. will save your O soul. diin siya magaluwas sa imong He katawan. will deliver you from darkness. Siya magapahigawas kanimo He sa will give you kaligid. freedom today. Siya magahatag kanimo kagawasan karon. That's the
power of the Ug gospel. mao kana ang gahom sa may balita. Amen? Amen. It's good news. Mao kana ang may balita. You died, and your life is hidden with Christ in God. So ikaw patay na pero ang imong kinabuhi natago diha ni Kristo. Praise God. Amen. God is so good and so merciful. Amen. Amen. So, as we close, I'm going to let Pastor Mike close the service. Thank you so much for listening to God's Word. And I just encourage you to turn your heart, open your mouth, call upon Christ, whoever you are, wherever you are. And the Lord God will work in your life.